Hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi siyam ang kamag-anak ni Budget Secretary Butch Abad na nagtatrabaho rin ngayon sa gobyerno. Bagay na kinukwestiyon ng oposisyon. Pero ayon sa Civil Service Commission at sa Malacanang, wala naman daw illegal dito. May report si June Veneracion. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Budget Secretary Butch Abad, siyam ang nakalista niyang kamag-anak na nagtatrabaho rin sa gobyerno. Maliban sa kanyang asawang si Henedina na nahalal bilang kongresista ng Batanes, ang 8 iba pa niyang kaanak ay nasa gobyerno rin. Ang kanyang anak na si Julia, Secretary ng Presidential Management Staff, 2 pinsan at 5 pamangkin. Nagtataka tuloy si Navotas Congressman at United Nationalist Alliance spokesman Toby Tiangco. Ano nga ba meron si Butch Abad na number 1, ang dami niyang appointed na kamag-anak. Number 2, mas mahalaga sa akin eh. Yung talagang kahit binanggit na siya ni Napoles, biglang si Napoles pa pinagdudahan. Sa affidavit ng umano'y utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles, idinawit ito si Abad na kongresista pa noon ng Batanes. Si Abad di umano ang nagturo sa kanya kung paano imanipula ang pork barrel fund sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga NGO. Ang aligasyong ito ay itinanggi na ni Abad. Pero sa text message ni Secretary Abad, sinabi niyang mas mabuti na wag na lang daw pansinin ang mga banat ni Tiangco. Ang tanong, bawal ba magkaroon ng 10 higit pang kamag-anak sa gobyerno? Sabi ng Civil Service Commission, hindi. Sa kaso ng Secretary Butch Abad, hindi naman daw siya ang appointing authority o ang nagtalaga sa kanyang mga kamag-anak, kaya wala raw illegal dito. Ang malinaw sa batas laban sa nepotismo, pinagbabawalan ng isang government official na magtalaga ng kanyang kamag-anak hanggang 3rd degree of consanguinity or affinity o hanggang tiyuhin at tiyahin. Pwedeng magtalaga ng kamag-anak para lang sa isang confidential position, pero dapat coterminus ito sa appointing authority o yung kasama niyang bababa sa pwesto kapag natapos na ang termino niya. Kaya sabi ni Chairman Francisco Duque III, walang masama kung maraming abad sa gobyerno. Ang pagkakaalam ko, although limitado, ay kwalifikado lahat itong kanyang mga kamag-anak na pumasok sa gobyerno. So, wala naman akong nakikitang direktamente na paglabag sa anuman batas. Muli, dinipensahan ng palasyo si Abad. Kung wala namang sinasabing ginagawa silang katiwalian, huwag naman natin sanang idama yung mga tao. That surname should not be a basis for saying they have too much power. Pero hirit ni Tiangco, higit sa kung ano ang legal o tama. Para sa akin, ang tweet na daan is itinataas mo pa ang level kesa doon sa legal lang. Ang tanong natin, ito bang klase na may 10 abad sa gobyerno ay naaayon ba sa mataas na moralidad to at naaayon ba sa delikadesa to? June Veneracion, GMA News.